So yun guys, nandito tayo ngayon sa shop ni Sir Jovan at meron tayong special na bisita. Dadalo dito ngayon sa shop ni Sir Jovan at walang iba yun kundi si Zeus Collins. Tapos ang alam ko mamimili siya ng suit, gagamitin niya sa event niya. Pero yun nga, nakaka-excite kasi bibisita siya dito. Tapos siyempre idol ko yun, napakagaling sumayaw nun, mga ganun-ganun pa yun di ba? Pero yun nga, antayin natin siya. Tapos yun, pakita ko lang sa inyo yung cameraman ko guys, napaka-pogi ng cameraman ko. Pakita ka naman. What's up guys? Ay. Kaya hintayin natin si Zeus. Hintayin natin guys, so yun lang. Siya pala yun, no? Hindi ko alam kasi nag-hair lang ako dun, may nakita ako sa labas. Tapos nilapitan lang niya ako, sabi niya kung pwede daw kuhanan niya ako ng video. Tapos yun nga, siya pala yun. Ito pala si... Ikaw pala yun, tol. Oh, kasi kailangan ko rumakit eh. Okay lang ba? Cameraman mo muna ako. Oo naman, okay lang 150 sahod mo. Ayun, nandiyan na daw si Zeus, nandiyan na. Asan? Uy, kamusta? Ayos lang. Ayun, Lester. Andito na yung yung kailangan mo na suit. Naka-ready na agad? Oo. Grabe naman. Actually, kahapon pa to eh. Oo, di ba kanina ka nag-chat? Oo. Hindi ka pa nag-chat, minanda ako ng kahapon. Grabe ka naman, Lester. Oo. Ikaw mismo talaga naglagay ng plastic na. Oo. Galing pa ng Japan yan. Ah, Sir Jovan? Kumakain. Lagi talagang busy yun, no? Oo. Uy, Pero ano? naka-vlog ba yan? Oo, okay lang. Sama kita sa vlog ko. Okay lang naman, siyempre. Trending ka eh. Napanood kita sa Showtime eh. Ang galing mo umiyak dun ah. Pakita nga. Iyak ko sabi na kayo. Pero ano, yun. Ayan. Siguro okay na yan, send mo na lang sa Gcash yung Okay, bayad. sige po. Salamat. Ano lang? Lester ha. Thank you ha. 500,000 na lang sa'yo yan. Okay, sige. Mura na yan Wala sa bang iba. tawad kahit mga ano na to? 450,000 na lang. Sige, pwede na to. Thank you ha. Oo, no Ganda problem. naman to eh. Oo naman. Iba yung quality Gawa nito ni eh. Sir Jovan yan. Yes. Gawa ni manager yan, malupit yan syempre, di ba? Kaya naman yung kulay, bagay na bagay sa'yo, di ba? Okay, thank you ha. Oo, sige, Kita-kits ingat tayo. ka, oo, salamat. Ay, shoutout sa YouTube channel ni Lester, yung mga followers na dyan. God bless sa inyong lahat. See you. Salamat. Actually, hinahanap ko to sa... Nung una kasi, hindi ako naniniwala kasi in-stock ko siya. Tapos hindi ako naniniwala. Umodel ako nito, yung tsura nito parang nakakatakyanan. Ay, sorry. Pero kasi hindi, nagkaroon ako ng trust issue dati kasi may nag-contact sa akin ng modeling. Doon okay pa talaga. Maraming ganyan, no? Pinagubad lang ako nun. Tapos, nagsubok ako kay mama kasi wala naman akong kinita. Tapos, BBTR daw, ganyan. So, naniwala ako. Tapos, nandun na ako sa studio nila. Pinagubad ako. Nagubad ako ng damit. Expected ko damit lang. Tapos, pinagubad sa akin yung pantalon. So, naka-brief na lang ako. Tapos, sabi, try mong ibaba yung brief mo para makita natin yung ano. Ang dami dun sa studio na tao. So, sabi ko sa isip ko, so, ano ba ito pinasok ko? Hindi, nag-base ako. Tapos sabi ko, sir, uwi na lang po ako. Parang mali yata yung nangyari. Baka i-audition ka sa Adonis. Hindi sana nag-walk-in na lang pala ako sa tibog. Hindi, pero marami talagang ganyan. Kaya kikilalaning buti. Nakilala mo si Sir Jovan agad. Kasi nung first meet namin, sinama ko pa yung tropa. Actually, wala talaga akong cellphone. Jesus, nangiram lang ako ng cellphone sa akin. Tapos, after kasi ng showtime, kung kada maglalib ako, nakikihiram ako ng cellphone. Kasi yung cellphone na ginagamit ko, cellphone ng bayan yan sa amin. Mama ko, kapatid ko, pinsan ko, iniram, ganon. Tapos yun, nung sabi ni Sir Jovan na i-manage kita o ganito yung project natin, po-photoshoot kita, kontrata mo, ganito, ganyan. Every shoot mo, may ganito ka. Tapos binibigyan niya ako ng mga events. Tapos yun, ito, starting ng mga workshop ko. Nag-start, yung level 1 ko kay Tito Ogs eh. Diba, sir? Basic acting. Lang. Tapos second sparkle. Tapos PETA. Yung maganda doon. Sa UP, Tsaka UP Dulaan. Okay lang yan, mga ganyan. Yung mga ganyan simula, yung magandang kwento yan pagka nandun ka na sa pag napuntahan mo na yung gusto mong marating, magandang balikan. Kasi ako dati,
nagsisimula rin ako, ano eh, yung, di ba dancer ako, nagbabackup ako sa mga artista. Dati ano, isang sapatos lang, isang pantalon lang. Eh syempre pag backup dancer ka ng TV, dapat iba-iba yung costume mo, di ba? Alam ni Sir Juban yan. Yung mga kagrupo ko dati, mga nabubuli pa ako eh. Kasi pagka may mga requirements na, oh ito tayo, kunwari white pants. Eh wala naman akong ganun dati. White pants o kaya black leather jacket. Wala akong mga ganon. Hindi, manghihiram ako sa kanila. Kaya papairamin naman nila ako, pero may asar. Yung parang, oh, pupunta ka lang dito, brief lang dala mo yung mga ganon. Yung walang effort. Pero sa akin, nalulungkot ako na wala akong pambili. Kasi sila meron. Kahit ano, ano, red shoes tayo, or white shoes, black shoes, meron sila lahat. Ako isa lang, sapatos ko, tapos isa lang pantalon ko. Wala naman ako mga jacket noon. Ang dala-dala ko lang noon, talento ko. Kung ano yung sasayaw ko mismo, yung talagang pinaghirapan ko, pinagano ko. Kaya, kumbaga parang talent mo yung kasi yun yung bigay ni Lord, di ba? Talento yan, hindi maaagaw ng kahit sino yan eh. Kumbaga, ayun lang yung dala-dala ko noon. Kaya rin nila ako kinukuha siguro dahil nakikita nila na okay ako sumayaw, nakikita nila kung paano ko pinaghirapan yung talento ko. Kaya yun, no choice sila kahit na wala akong mga requirements na damit na kung ano yung kailangan nila, kinukuha nila ako. Ganun. Yan, nakakatuwa rin. Kaya dapat ikaw, yung mga ganyan, yung mga wala kang cellphone or kung ano pa yung mga iba mong kwento, gamitin mo yan sa mga gamitin mong gasolina. Motivation. Tsaka di ba, pamilya mo dancer din? Yung nanay ko, ang nagturo sa akin sumayaw. Pero, yung mga kapatid ko, pero ngayon ako na lang yung sumasayaw eh. Hindi na... Pinapanood ko yung sa TV ko. Oo, lahat. Kasi pinapanood ko kayo dati, pati yung hashtag gaso ng nanay. Oo. Simula nung nag-pandemic, 2020. Pero, at least sa Showtime, naka-ano rin kami, 6 years. Ang tagal din, di ba? Araw-araw yun. Araw-araw, linggo lang. Yung sayo Ano, ng Sabado. hashtag, sinasayaw namin dati sa school yan, pangit. Yung ano? Show me how. Talaga? Sige nga, ulit. Sige nga, sabi Hindi ko nakabisado yun eh. Hindi ko nakabisado Pag-artista, yun eh. hindi raw hindi, di ba sabi ni Jan? Sige nga, sumagot Pakita mo. mo. Alright, yeah. Show me how you hashtag. Yung ganun. Pero ano, siguro ano ako nun eh. Grade 7 yata ako nun. Talaga? Tapos sabi ko dati, ano, kasi dati gusto ko talaga maging dancer. Sumasali ako ng mga piyesta-piyesta. Wala nagtuturo sa akin. Nanonood lang ako sa Facebook, sa YouTube. Tapos nangyari ako sa tropa ko na, tayo naman ng mga sayo na bago nga. Tapos dati, ang una ko natutunan yung Teach Me How to Doggy tsaka First Like Doggy. Yung ano, di ba sinasayaw nyo nga din dati yun eh. Tapos pero ikaw, dance tatanungin kita, ano ba yung pinaka-strength mong talent or kung ano man yung ano? Yung talagang sa palagay mo, malakas ka dun. Kasi ako, hindi ko naman pwedeng sabihin na ako, gusto ko maging singer eh. Ang ano ko, di ba, talagang dancer talaga yung ano ko. Ikaw, ano ba yung sa tingin mo? Sa akin kasi, acting ba? Sayaw ba? Ano ba? Acting talaga. Kasi ano eh, nung nag-start ako nagtatalent din kasi ako eh. Talagang hindi lang ako napapansin kasi wala akong kakilala sa loob. Pero marami nagsabi sa akin na may potential ako sa pag-acting. Tapos yun nga, mas aralin ko lang yung movement ng katawan ko. Kasi pag galit ako, actually pag galit ako yung putang ina mo! At parang ganun, yung mga ganun. Okay daw yung mga may mura. Tapos yung bitaw ng mga salita ko, ayos naman. Kailangan lang daw baguhin ko yung galaw ng katawan. Oo naman, lahat naman yan. Tapos yun, isa rin sa parang talent ko kasi tattoo artist ako. Hindi ko lang siya napagpatuloy kasi marami kasi buraot eh. Hindi mo wawala yan eh. Kaya nalulugi ko. Pero yun, nakahasa kasi ko doon. Kaso nung nag-pandemic, hindi ko siya natuloy. Napanghinaan din ako ng loob dahil nga, yun, marami, kasi ang dami kong obligasyon talaga eh. Kasi ako nagpapara sa mga kapatid ko, tapos ako pinag-aaral ko pa sarili ko, tapos doble kahit ako, nag-construction ako, nagtitinda ako ng mga pagkain. Although wala sa itsura ko, pero wala eh, walang trabaho si mama at papa eh. Pero pinupush ko yun para makuha ko yung pangarap ko kahit wala na sa limit yung ginagawa ko. Tinutuloy ko para makatulong. Kaya sabi ko sa mga kapatid ko, kung ano man yung meron ako ngayon, pinaghirapan ko yun. Kaya pag binigyan ko kayo, huwag niyo sayangin kasi ang hirap. Ayun lang. Tapos yun,
lagi lang akong, kasi ako pag nakikipagkwentuhan ako sa ibang tao, hindi ko inaalam kung ano yung na-achieve nila, inaalam ko kung ano yung mga struggle na pinagdaanan nila. Para kung sakaling dumating man ako sa ganung point, alam ko yung gagawin ko. Para hindi ako, paano gagawin ko gano'n? Lagi akong tumitingin sa ano yung mga pinaghirapan nila. Tama Hindi naman nakuha yun. Kasi ang mga tao ngayon nakikita lang kung ano yung success mo. yung success. Parang pagka nagtayo ka ng building, makikita mo na lang kagandahan, Maganda. ma-appreciate mo pagka tayo na. Tayo na. Pero hindi mo nakikita ang lalim ng hinuhukay nila Hinukay. bago matayo yun. So, ganun lang. Talagang hindi mo rin kailangan i-please yung mga tao para magustuhan ka, di ba? Basta gawin mo lang kung ano yung gusto mo. Daming bully sa akin dati, alam mo. Hindi, Jesus. oo, kahit naman ako di ba? Nung Yun nga, pumapasok unang- ako ng school, ito alam ng mama ko yan lagi, isa lang kasi polo ko dilaw na yun. Ano na yun, putin na tawag doon, Oo. tapos papasok Pagod ako na sa laba. Oo, yung punit na yung ganito, tapos lawlaw na yung sobrang luma na. Tapos yun nga, papasok ako ng school umaga. Tapos, mamamalingki ako nun. Tapos pagdating ko sa school, yung mga pinamili ko na kakanin, mga ibibenta ko yun sa school, sa faculty. Tapos binibili ako ng mga, nandiyan na si kakanin, nandiyan na si kakanin. So, inaasar nila ako. Tapos, pag uwi ko nun, hindi alam ng parents ko na nagko-construction ako. Tapos sinasabi ng mga kaibigan ko dati na abaho ko. Tapos pag uwi ko nga, kala ng papa ko na nagbubulakbol lang ako. Oo. Hindi ako nag-aaral kasi pag uwi ko para akong yung tamad na tamad, pagod na pagod. Uwi ako na siguro mga alas 6, alas 8 na ng gabi. Tapos pahinga lang ako saglit. Racket na naman ako, magtitinda ako ng basahan, magtitinda ako ng mga pagkain. Ganon, talagang lumaki ko sa kalsada na diskarte lang talaga. Tapos yun, lagi ako talog sa school kasi nga pagod sa trabaho, mga sideline, lagi grade ko nun, 75, 60. Pero nakagraduate naman ako ng K-12. Tapos yun, nag-focus na lang ako sa sarili ko ng trabaho ko, nag-apply ako sa kung saan trabaho hanggang sa pinasok ko yung pagtatalent. Tapos tinuloy ko yung pagtatato ko. Tapos yun, hindi siya naging stable kasi ang hirap magpapasa ka ng set card tapos may mga qualification pa. Minsan dinadaya ko yung age ko doon para lang ma-approve ako Tapos yung TF 700, 500. Puta may cut pa yung yung Oo, ganun talaga. pero yun, sinaga ko yun. Tapos yun, bala ko sanang umistop nun. Tapos biglang sabi sa kanya, tropa ko na malaki tayo TF sa Showtime. Tapos kesa kinikwento ko daw sa inuman yung ex ko, ba't hindi ko kwento sa Showtime na pwede kong kumita tapos pwede may maka-discover sa akin. That time kailangan ko din talaga ng pera kasi yung tito ko nasa ospital. Ito na nga, na-discover ka na ni Sir Jovan. Di ba? Kaya sobrang Malupit thank you yan, talaga ako kay mabait manager yan. Di ba? Halos lahat sa kanya ko na-experience. Mag-bar, kumain sa masasarap na rest. Even yung Starbucks niya, di ko lang natikman yan. Dahil nakala ko ang sarap. Sorry. Pero yun nga, wala naman pala siya pinagkaiba sa Great Taste White tsaka Pico Blanca. Okay yan, maganda yung dami mo rin palang pinagdaanan. Gamitin mo yan. Gamitin mong bala yan sa lahat ng mga lakad mo. At saka wag mong i-keep lang sa'yo. Mas okay yung talagang kinukwento mo siya sa iba para na-inspire yung iba sa'yo. At ano yun parang sign yun ng pagiging humble pag kinukwento mo sa iba. Sa akin kaya ang dami kong kaibigan kasi nga ganun. Hindi kasi ako yung tao na madamot, kahit lalo na pagka sa kwento. Kung ano yung bagay na maitutulong ko sa kanila, yun is yung ma-motivate sila sa buhay. Kasi yun yung hindi ko naranasan sa pamilya ko na yung support talaga na todo. Kasi ang dami kong sinalihan na na never ko na feel na kaya mo yan, na ganito yan. Hindi, puro discouragement na ang yabang mo, ba't mo ginagawa yan? Para saan mo ginagawa yan? Hindi mo kaya yan. Ang hirap-hirap niyan, ba't ginagawa mo yan? Pwede mo namang gawin to. Yung mga parang kinokontrol ka nila. Pero hindi ako nakinig din sa mga sinabi nila. Kumbaga, hindi ako nagpadaig sa kung ano sinasabi. Kasi ako to ako mas nakakalam kung ano yung mas gusto kong gawin. Tsaka kung saan ako mas masaya. Kaya ngayon, kung nasan man ako ngayon, dahil yun sa decision ko na mas magpursige talaga. Siyempre, sa tulong din ni manager. Yes. Yun nga. Manager! Ayun, thank you Susan. Salamat din Lester. Salamat Good luck sa mo. tatahakin mo pa. Madami pa yan. Wala Ako din, pa ganun din ako. Madami pa. Lahat tayo. Marami pang pagdadaan. Malay mo, sa buhay. magkaroon tayo ng isang show na Yan! diba? Diba? Pangarap ko yun talaga na pati si Kenito. Yes, may kilala rin yan si Nico. Kasi nung nanonood Pag ako pumunta ng dito show, si Nico naman, di ba? Oo. Sir Jovan. Pag pumunta dito sila Wilbert, Si ikulap Wilbert pumunta na rin Pero nakilala niya na. Hindi pa. hindi ko nakabutan diba sir? Okay yun, pagka para at least, yung dati, hindi, yung sa manager ko dati,
ano rin yan eh, panghatak din yan eh. Oo. At saka, yung kumbaga, kunwari, may pumuntang artista, picture ka lang, video, ano. Kumbaga nahahatak ka rin yan eh, kasi may mga fans yung mga yun eh, di ba? Fan base. Parang pag kahit itag mo lang sila, makikita ka Okay na lang rin yung ano, mukha mo mismo. yung Facebook ko, di ba? Oo. I-add kita, tapos itatag kita. Pag Oo, sige. Diyan na lang makiki-open sir sa'yo. Wala eh. Facebook. Ah, sige. Thank you. Peace.